Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and may gusto lang po akong pag-usapan ngayong araw. Bali, ito po yung parang interview kanina po, no? Bigla ang interview po dun sa event dyan sa may PICC. Kanina po ni President Bongbong Marcos. And ilan nga po sa mga naitanong ng media is yung unang-una pong naitanong dyan is yung about po sa pag-amyenda sa rice tarification law. Kagaya nga po ng una kong video na in-upload, kung makikita niyo po dyan sa channel natin, gusto po ni Speaker Martin Romualdez amyendahan ang rice tarification law para po makapagbenta na ng makapagbenta po ulit ng NFA sa merkado. So pakinggan po natin si President Bongbong Marcos. Nais po ng Kongreso na amyendahan ng rice tarification law to allow the NFA to sell cheap rice in markets. Will you support this initiative and will you certify it as urgent? Yes, it is something that has come up. That we are so that ang problema kasi, kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil ang mga trader ay nagko-compete. Pataasan sila ng presyuhan sa pagbili ng palay. At wala tayong control doon. Kung magkaroon ng mga amendments sa NFA at sa rice tarification, sa NFA charter, at saka sa rice tarification law, magagawa natin, makokontrol natin, magkaroon tayong influence din sa presyuhan, sa pagbili ng palay, at sa pagbenta ng bigas. So, that's what we are going to do. Will you certify the bill as urgent, sir? Yes, I think it justifies urgent certification. Next question, Tuesday. Ayan, narinig po natin na pabor po si President Bongbong Marcos na amyendahan po ang rice tarification law. At kung ano nga po, mapaaga, no, para masimulan na po na makapagbenta ng NFA muli diyan sa merkado. Kasi nga po, kaya tumataas, sabi ni President Bongbong Marcos, di ba, kaya tumataas ang presyo ng bigas dahil yung mga traders po, nakikipagkompetensya, pataasan sila. Di ba? Pataasan sila. Kaya, yun po yung isang bagay na hindi naman talaga kontrolado, no, ng pamahalaan. Kaya nga, ito po, gagawan po nila ng action or gagawan po nila ng ibang way, which is yung pagbenta ng murang bigas through NFA para po syempre sa mga kababayan din po natin. So ito pong pangalawang tinanong is about po ito doon sa pagbabalik po, no, ng kumbaga yung kasi ang pasukan dati, 'di ba, is June talaga. So na-adjust dahil sa mga pandemic, sa bagyo, and so on and so forth. So ito pong tanong is about naman po doon kung urgent na rin ba or kailangan na ba talagang ibalik sa dating kumbaga start ng pasok, which is June. 'Di ba? Kung ano na ba, kung maibabalik na ba kagad yung schedule ng pasok na which is June para po sa mga estudyante. Kasi 'di ba, pansin naman natin itong mga nagdaang araw dahil sa El Nino, dahil sa taas ng heat index, lahat po ng face-to-face classes ay nakakancel. Siyempre, pagka puro asynchronous lang, wala nang matututunan yung mga estudyante natin. Kaya bumababa yung ng antas ng edukasyon sa Pilipinas Kasi isa to sa mga bagay na kumbaga hindi na paghandaan ng DepEd or ng dyan sa education sector. 'Di ba? Ang ina-expect ko nga is kumbaga kahit online class man lang, kasi at least yun nakakausap ng mga estudyante yung mga teacher nila. Sila mismo nagkakakamustahan. Pag asynchronous kasi, magbibigay lang yung teacher ng activity, tas yun na yun. 'Di ba? Minsan, yung mga magulang pa yung gumagawa ng activity ng mga anak nila. So, paano matututo yung mga kabataan natin? Paano matututo yung mga estudyante? 'Di ba? So, ito po, sinagot ni President Bongbong Marcos yung tanong about dito sa kung ibabalik na po ba ang schedule ng pasok ng June. So, pakinggan po natin.
There you go. Sabi po na Department of Education na isubmit na raw po sa office po ninyo yung recommendation para sa mga panikalang ibalik yung calendar, school calendar, gawin na kung June ulit yung pasukan as soon as possible. Ano po ang tugon niyo po dito? Well, of course, hiningi ko yan sa DepEd, and I asked like Sarah to give me already a concrete plan because mukha naman, hindi na tayo kailangan mag-antay pa. At mukha naman kailangan na. At I don't see any objections really from anyone. Especially with the El Nino being what it is. Every day, we turn on the news, F2F classes are cancelled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan na. So yes, that's part of the plan that we're trying to bring it back already to the old schedule. I think it will be better for the kids. Will this be implemented by next year, sir? Hopefully by next year, yes, by next year. Ayan mga kababayan, narinig nyo po yung sinabi ni President Bongbong Marcos na by next year, no, sana, masimulan na nga po yan na maibalik po yung school calendar ng June. Ayan, so ito naman po yung pangatlong tanong regarding naman po ito dun sa kung lalagyan na ba ng water cannon din yung mga ships natin dyan sa West Philippine Sea. Kasi kung matatandaan nyo po, no, sunod-sunod po yung panghaharas, yung pang-water cannon na ginagawa na naman ng Chinese Coast Guard. So pakinggan po natin yung sagot dyan ni President Bongbong Marcos. Sir, may mga panukala po na lagyan na ng water cannon yung mga vessel natin na kumakalakad. Will you get to those in that, sir? No, we are what we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive and anti-holding weapon dahil nakakadamage siya. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like is to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy or Coast Guard to start or to increase tension. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. That's right. So that's why hindi tayo, all we do is pagka nangyayari, water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat, China, at other stakeholders. So that would be the opposite of what they're trying to achieve, would be to put some kind of any kind of cannon on our. Ayan, so narinig po natin yung mensahe ni President Bongbong Marcos. Kasi po ang tanong po dyan is, i-consider ba ni President Bongbong Marcos na maglagay din ng water cannon sa mga ships po natin dyan sa West Philippine Sea? Kasi nga po, alam naman natin, hindi lingid po sa kaalaman ng mga kababayan natin dyan na nanonood, no? Grabe po yung panghaharas ng mga Chinese Coast Guard. Parang mas naging aggressive po sila ngayon. Pero itong si President Bongbong Marcos kasi, pinag-iisipan muna niya yung mga aksyon na gagawin nila. At sabi nga po ni President Bongbong Marcos ay hindi po siya papayag na maglagay ng water cannon sa mga barko po dyan natin sa West Philippine Sea. Kumbaga si President Bongbong Marcos, kasi alam niyo naman, 'di ba, na grabe yung batikos na ginagawa sa kanya, pero never yan gagante, never yan gumante kasi nga hindi siya bababa sa level ng mga taong ganyan. At ngayon po, ito, pinapakita lang niya sa atin na hindi naman kailangan gumante or hindi naman kailangan gawin din natin kung ano yung ginagawa ng Chinese Coast Guard sa mga kababayan natin. Kasi hindi naman mariresolve ang isang problema pag gagayahin mo yung ginagawa
mga taong nang aapi sa'yo, 'di ba? Hindi naman palaging dapat ganon, 'di ba? Kung kaya naman nating ayusin or gawin sa mas maayos na paraan, yun po ang gagawin ni President Bongbong Marcos. Syempre, nakakalungkot lang kasi may mga kababayan tayong nasasaktan diyan. Nasasaktan po pag wina-water cannon sila. May mga gamit din pong nasisira. So, syempre, nakakalungkot, 'di ba, para sa part ng mga kababayan natin. Pero yun nga, si President Bongbong Marcos kasi, ayaw niya po ayaw niya pong, kumbaga ayaw niyang ibalik or ayaw niyang gawin kung ano yung ginagawa ng Chinese Coast Guard sa mga kababayan natin. Kasi parang ang mangyayari, wala nang pinagkaiba. 'Di ba? Kung tayo, galit tayo na winawater cannon yung mga kababayan natin, pag ginawa natin yun sa kanila, pag binalik natin kung ano yung ginawa nila, parang wala na tayong pinagkaiba sa kanila. Parang kasing sama na natin sila pag binalik natin sa kanila yung ginagawa nila sa mga kababayan natin. Yung mga kababayan natin na pro-China na yan, na masyadong mayabang sa social media, nasasabihing yun nga, kumbaga natatawa pa sila or tinatawanan pa nila yung mga kababayan nating inaapi dyan, yung mga kababayan nating hinaharas din sa West Philippines. Tuwan-tuwa pa sila. Tapos sasabihin nila, water cannon lang, hindi nyo man lang madepensahan yung mga kababayan natin. Ano bang magagawa ng, kunyari, naging violente ang China, di ba? Pag naging violente ba tayo, may magbabago ba? Di ba mas lalong lalala lang po yung sitwasyon. Kaya syempre, bilang presidente, si PBBM, pinag-iisipan niya pong maigi yung mga hakbang na gagawin niya na makakasiguro din na hindi po, kumbaga, hindi nalalaki yung gulo na ito. Kasi yun po talaga yung i-maintain nila ngayon na bawasan yung tension dahil nga dyan sa ginagawang panghaharas ng China. So yun po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat and God bless.